Buddy, anong ginagawa mo? Tanong ko sa kasama ko habang nagtutulis ng mga kahoy. Ito ba? Gagawing patibong. Patibong? Patibong saan? Tanong ko ulit nang natatawa. Matalik kaming magkaibigan ni Victor. Kahit saan kami magpunta, ay lagi kaming magkasama. Lagi din kaming magkasangga sa lahat ng bagay. Kahit nga sa babae nagtutulungan kami. Ibig kong sabihin, kung may natitipuhan akong babae, siya ang gumagawa ng paraan para magustuhan ako ng babae at sagutin. Ganon din siya pag may natitipuhan siyang babae. Ako ang lumalakad para sa kanya. Magandang araw o gabi sa inyong mga masugid na tagapakinig sa channel na Fire Eye Tagalog Horror Stories. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Joey, 24 na taong gulang, at si Victor, 26 na taong gulang. Pangangaso ang aming hanap buhay. Dito kami kumukuha ng pera sa lahat ng aming pangangailangan. Hindi lang simpleng pangangaso ang ginagawa namin, kasi nakakarating kami sa iba't ibang lugar. Minsan, tumutulong naman kami sa sakahan ng aming mga magulang. Minsan pag tinatamad kami mangaso, sa ilog kami pumupunta. Nanghingilaw kami ng isda. Dalawa lang kami ni Victor ang magkasama. Lagi nga kaming masaya kapag magkasama kami. Kasi lahat ng kalokohan alam namin. Hindi yung kalokohan na may nadadamay na ibang tao. Kumbaga, kaming dalawa lang ang nakakaalam. Para kaming baliw pag magkasama. Uy, buddy, may 2 aso magkasama. Turo ko kay Victor. Abaw nga no. Saan kaya pupunta ang mga to? Sagot naman niya sa akin. Hoy, aso, saan kayo pupunta? Kayo ha? Mag-aano siguro kayo ano? Sabi ko sa 2 aso. Siyempre, dahil sa sinabi ko, hagalpakan naman kami ng tawa ni Victor. Gago, nalaman nila yung gagawin natin. Sagot naman ni Victor na kunwari yung aso ang nagsasalita. Sabay tawanan kaming 2. Ganyan ang madalas naming kalukuhan. Ginagawa ng kwento ang mga nakikita naming hayop. Puro nga lang kalukuhan. Nasa gubat kami ngayon. Naglalagay ng mga bitag para sa mga hayop. Umaga kami naglalagay ng bitag. Para pagdating ng hapon, pupuntahan namin iyon. Para tingnan kung may nahuli. Iba-ibang hayop ang nahuhuli namin minsan. Bayawak, ibon, musang, baboy ramo, at ligaw na manok na kung tawagin ay labuyo. Minsan pa nga ahas nahuhuli namin eh. Ang tanga mo namang ahas ka. Alam mo namang bitag yan, sumuot ka pa dyan. Sambit ni Victor sa ahas. Nakakala mo naman nakakaintindi. Siyempre tawanan na naman kaming 2. Paano naman niya malalaman? Nakadapa siya. Hindi niya makikita kung bitag yan. Sagot ko naman kay Victor. Oo nga no. Ang tanga ko naman. Sagot naman niya sa akin. Dahil sa ahas ang nahuhuli, hinahayaan na lang namin yon. Iikutin ulit namin yung ibang bitag kung may nahuli. Pag wala kaming nahuhuli sa bitag, gumagala na lang kami sa gubat para kami na mismo ang maghanap. Maghapon kami niyan sa gubat. Minsan, uuwi kaming walang dala dahil walang huli. Malas tayo ngayon, buddy ah. Hayaan mo na, buddy. May bukas pa naman. Sagot ko sa kanya. Kasalukuyan kaming naglalakad pa uwi dahil paggabi na. Buddy, nakita mo ba yun? Kulay itim na pusa. Sambit ko nang may pagkagulat.
Saan? Wala akong makita. Ay, hayaan mo na nga. Wika ko na lang. Nang makita ko yung pusa na iyon, ay para akong tinubuan ng makapal na buhok sa ulo. Tapos biglang nagsitayuan. Kinilabutan kasi ako nang makita kong tinitigan ako ng pusa. Tapos kakaiba ang mata. Naglalakad kami nang hindi ako umiimik. Pasipul-sipul pa nun si Victor. Aray! Ang sakit! Grabe! Biglang wika ni Victor habang nakayuko. Buddy, anong nangyari sa'yo? Sagot ko na lang na natataranta. Aray! Ang sakit, buddy! Para akong mamamatay! Hindi ko na kaya! Sabi niya. Ano ba kasi yun? Anong nangyari sa'yo? Tanong ko ulit. Sakit, buddy! Ipinagpalit ako ni Melissa. Sa ibang lalaki, buddy. Sambit ulit niya. Dahil sa sinabi niya sa akin, isang malutong, nagliliyab at umaatikabong batok ang natanggap niya sa akin. Aray! Grabe ka naman makabatok. Parang tingin mo sa akin kalabaw na matigas ang ulo ah. Pagre-reklamo niya sa akin. Ikaw para kang tanga. Wika ko nang may pagkainis. Pinapatawa lang kita, buddy. Kanina ka pa kasi tahimik eh. Ano bang nangyayari sa'yo? Sagot niya sa akin at nagtanong. Wala, buddy. Iniisip ko kasi yung pusa kanina. Para kasing hindi normal na pusa eh. Wika ako nang may pagtataka. Eh kung hindi normal na pusa yun, baka abnormal na pusa. Sagot niya sa akin nang natatawa. Sisipain ko sana ang mukong, kaso nakatakbo. Bilisan mo nang maglakad. Iksi kasi ng paa mo eh. Pangaasar pa niya sa akin. Oo na, ikaw na mahahaba ang paa. Para ka naman tikling. Asara namin sa daan. Mabilis na nga kaming naglakad pa uwi ng bahay. Magkalapit lang ang bahay namin kaya tiwala ang mga magulang namin pag magkasama kami. Hindi na nagtataka sila mama at papa pag wala ako. Pag wala ako, wala yung isa. Oo anak, tila ginabi kayo. Mukhang nakarami kayo ng huli ah. Bungad na tanong sa akin ni Papa nang makarating kami sa bahay. Wala nga po itay eh. Nasiro kami ngayon. Malungkot na wika ko naman sa tatay ko. Maghapon kami sa gubat. Naglagay kami ng mga bitag tapos diretso na kami sa pangangaso. Pero ni isa, wala kaming nahuli. Unang bisis sa amin nangyari yon. Dati kasi, 2 o 3,000 ang dala namin. Malas na sa amin yon pag ganun lang ang dala namin. Pero itong araw na ito, talagang ligwak. Anak, pwede bang sa susunod, huwag na kayo magpapaabot ng gabi sa gubat. Kahit sa daan, mahirap na. Wika ulit sa akin ni Itay. Bakit o Itay? May panganib na naman po ba? Sagot ko sa kanya. Oo anak. Hindi pa alam kung mabangis na hayop ang gumagawa o bumalik na naman ang kinakatakutan nating mga nakakarami. Sambit pa ulit ni Itay sa akin. Alam ko na ang mga kinatatakutan naming mga tao sa baryo. Isang aswang na wala pang nakakahuli o nakakapatay sa nilalang. Bigla na lang itong nawala. At dahil sa wala nang nababalita noon, kaya kampante na ulit ang mga tao na wala ng aswang na gumagala sa gabi para mambiktima. Pero ngayon ay parang bumalik na naman sila. May mga nabalitaan na naman kasi ang mga kapitbahay namin. Isang hayop na naman daw kasi ang wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob. Bukod pa doon ay wala nang dugo ang katawan. Bigla na lang pumasok sa isip ko ang nakita kong itim na pusa kanina sa gubat. Sasabihin ko sana sa tatay ko ang nakita ko.
Pero hinayaan ko na lang. Kasi baka pagbawalan niya kami ni Victor sa pangangaso. Hindi ako nagpatinag sa nabalitaan ko. Ganon din ang kaibigan ko. Buddy, dumayo kaya tayo sa ibang lugar para mangaso. Saad ko sa kaibigan ko kinaumagahan. Pwede naman, buddy. Mukha kasing wala na tayong makukuha dito sa gubat natin. Sagot naman niya sa akin. Noong araw nga na iyon ay naghanda na kami ng mga gagamitin para sa pangangaso. Nagpaalam na din kami sa aming mga magulang. Tutol pa sana ang mga ito. Pero hindi nagtagal ay pumayag naman sila. Dahil tiwala naman sila sa amin. Bali ang balak namin noon, 2 araw at 1 gabi kami sa gubat. Para sulit ang pagdayo namin sa ibang lugar. Lagi naman namin ginagawa yon. Kaya panatag din sila mama at papa noon. Ganon din ang mga magulang ni Victor. Umaga ng araw na iyon, 9 AM. Umalis na kami sa bahay. Palakad lang kami at sa gubat kami dadaan. Mapapadali kasi kami pag sa gubat dumaan dahil sanay naman kami. Bukod pa doon ay baka makakita pa kami ng mga hayop sa daan. May mga dala naman kaming kagamitan sa pagluluto. Maliit na kaldero, sandok at bigas. 1 galon na tubig para sa inumin. Tapos mga pampalasa. Asin, bawang, sibuyas. Sapat na sa amin yon. Hindi naman kasi kami pumapalya sa usapan. Kung anong araw kami dadating sa bahay, yun talaga ang ginagawa namin. Pag lumagpas na kami sa araw na sinabi namin, mag-aalala ang mga tao sa bahay namin. Hindi naman nila alam kung saan nila kami hahanapin. Malayo-layo na din ang nalakad namin. Siguro 2 baryo na ang nadaanan. Tanghali na noon, kaya napagpasya namin magpahinga. Hindi muna kami nagluto kasi busog pa naman kami. Isa pa kumain muna kami sa bahay bago umalis. Dahil sa pagpapahinga namin sa isang puno, tapos medyo bundok, kaya mataas ng konti. Sapat din para makita ang kabuuhan ng gubat. Buddy, tignan mo. May bahay sa paahan ng bundok. Tawag sa akin ni Victor habang nakaturo sa kinaroroonan ng bahay. Nakita ko naman agad yon dahil may kunting usok na nanggagaling sa bahay. Nagtaka naman ako. Bakit may bahay doon? Napakalayo ng kabahayan. Saka parang malayo pa ang baryo sa lugar na yon. Hindi naman kami natakot noon kasi maaga pa. At dahil maaga pa, naisipan namin daanan yung bahay na nakita namin. Ilang sandali pa ay nagpatuloy na ulit kami sa paglalakad. Pababa ang daan, kaya medyo mabilis ang lakad namin. Hindi naman kami nahihirapan sa paglalakad kasi mga naka-combat shoes kami. Mukha nga kaming mga turista sa gubat. May dala kaming tag-iisang bag, tag-iisang itak, tapos may airgun pa kami. Yun ang sandata namin laban sa mga hayop. Ilang sandali pa ay narating na namin ang bukana ng bahay. Di ba pag probinsya, sariwa ang hangin sa kagubatan. Pero noong marating namin yung bukana ng bahay, sobrang baho. Iniisip ko lang noon, baka napadaan lang kami sa lugar kung saan sila nananalangin pag tinatawag ng kalikasan. Pero hindi daanan ng tao. Tatawag sana kami nang biglang may lumabas sa bahay, isang matandang lalaki. Dahil sa biglaang paglabas ng matanda, hindi na kami nakatago sa damo. Agad kaming nakita ng matanda. Nanlaki pa nga yung mata ng matanda. Yung tipong nagulat sa nakita. Parang nakakita ng isang napakagwapong artista. Ganon ang itsura ng matanda. Oh, mga totoy. Ano't naparito kayo sa bahay? May sadya ba kayo? Biglang wika ng matanda. Wala po tatay. Napadaan lang po kami. Sagot ko sa matanda ng kinakabahan. Ganun ba? Sige, mag-iingat kayo sa daan. Baka matuklaw kayo ng ahas. Sagot naman ng matanda.
Nang pagkasalita ng matanda ay bigla namang may nagsalita sa loob ng bahay. Siguro asawa ni tatay yon. Narinig namin yon habang tumalikod na kami at umalis. Nasa hulihan ako noon. Hindi na ako lumingon-lingon pa kasi kinakabahan na ako. Habang itong si Victor, palingon-lingon sa bahay kung nasaan yung matanda. Ano ka ba? Huwag mo nang tingnan, sabi ko sa kaibigan kong yon. Nang makalayo na kami, ay nakahinga naman ako ng maluwag. Saka naman nagsalita si Victor ng, Buddy, alam mo ba yung kulay ng uling pag bumabaga? tanong niya sa akin. Oo, bakit? Sagot ko. Ganun na ganun ka na eh. Ang itim-itim mo na, tapos namumula pa yung mukha mo. Sagot niya nang natatawa. Buwisit ka. Sagot ko dito nang may pagkainis. Alam mo buddy, parang kakaibang nararamdaman ko sa bahay na yon. Pati dun sa matanda. Pakiramdam ko, mga ano sila. Seryosong sabi ko kay Victor. Alam mo, ganun din yung nararamdaman ko kanina. Kaya nga palingon-lingon ako kanina. Kasi baka sinusundan tayo. Pero alam mo, may nakita akong magandang babae. Nakadungaw sa may bintana. Sagot niya sa akin. Baka asawa ni tatay nakita mo. Wika ko ulit kay Victor. Tungaw, sa tandaan nun, magkakaasawa ng ganun kabata tapos ganun kaganda. Sagot niya ulit sa akin. Malayo na ulit ang nilakad namin. Nakita din namin na mukhang maganda yung gubat. Kasi marami kaming naririnig na huni ng mga ibon. Tapos iba't ibang huni ng mga hayop. Kaya napagpasyahan namin na doon na lang kami. Nagpapahinga kami noon habang inaayos ang mga tali sa paggawa ng bitag. Yun muna kasi ang gagawin namin. Maglagay ng bitag sa paligid tapos saka naman kami gagala sa kabuuan ng gubat. Madali lang sa amin makagawa ng bitag. 1 oras lang tapos na kami. Magluto muna tayo bago natin ikutin ang gubat, sabi ko kay Victor. Oo ba? Pero teka, anong ulamin natin? Tanong naman niya sa akin. Gumawa ka ng paraan, magsasayang ako. Ikaw, bahala ka na sa ulam. Sagot ko naman dito. Ay, kahit kailan talaga napakagulang mo. Sagot naman niya sa akin nang naiinis. Wala na nga siyang nagawa kundi sumunod. Alam kong susunod yun dahil yun naman talaga ang ginagawa niya pag nagluluto kami ng kakainin sa gubat. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng putok ng airgun. Alam kong siya yun. Ibon ang uulamin namin ngayon. Wika ko sa sarili ko. Maya-maya pa putok ulit ng airgun ang narinig ko. Ilang segundo ang lumipas ay biglang sumigaw si Victor. Di ko alam kung anong nangyari. Dali-dali ko siyang pinuntahan. Dahil akala ko kung anong nangyari sa kanya. Mabilis akong tumakbo sa kinaroroonan niya. Buddy, anong nangyari sa'yo? Tanong ko sa kanya nang marating ko ang kinaroroonan niya. Buddy, wala naman. Tulungan mo na lang ako maghanap. Nawawala kasi yung ibon eh. Tinamaan ko yun. Sagot niya sa akin. Hay, bisit ka talaga. Sambit ko dito nang may pagkainis. Hindi talaga kami nawawala ng kalokohan sa lahat ng oras. Maya-maya pa ay nakita na namin yung ibong binaril niya. Kulay dilaw yung ibon. Alam niyo yung kilyawan? Yung kulay dilaw ang balahibo. Yun ang nahuli namin. Madalas ang luto namin noon sa ibon, laging inihaw. Tanggal balahibo at bituka, sabay hugas, tapos salang sa apoy. Makalipas ang 1 oras, kumain na kami, tapos pahinga konti. Buddy, tara na. Umpisa na natin. Wika sa akin ni Victor. Okay, tara na. Sagot ko. Naglakad na kami papasok sa gubat.
Dahan-dahan pa kami noon kasi baka mabulabog yung mga hayop. Hindi muna namin pinapatay ang mga nahuhuli namin kasi kinabukasan pa kami uuwi. Baka kasi mamaho pag pinatay agad namin. Maya-maya pa, may nakita kaming isang baboy ramo. Hindi pa gaanong kalaki yan. Pakiwari ko bata pa yon. Mabilis ang bawat galaw namin noon. Inaabangan namin kung saan siya pupunta dahil huhulihin namin ng buhay. Hindi magkamayaw yung baboy ramo nang makita kami. Walang bisa ang bilis niya sa taong desperadong mahuli siya. Habulan kami sa damuhan. Damba dito, damba roon ang ginawa namin. Hindi rin naman nagtagal. Nahuli namin ito. Itinali namin ito para hindi makawala. Mabilis lumipas ang oras. Hindi namin namamalaya na magdidilim na. Bumalik na ulit kami kung saan kami nagpahinga kanina. Doon na din kami gagawa ng higaan. Sanay naman kami kung saan kami hihiga. Nagluto ulit kami at ganun ulit ang ulam. Ibon na naman. Yung baboy ramo, walang tigil sa kakapalahaw. Desperadong makawala. Wala naman siyang magawa dahil matibay ang tali. Ay nako baboy ramo, walang magagawa ang paglikot-likot mo at paghihiyaw dyan. Pangarapin mo na lang na magkaroon ka ng kamay para makalas yung tali na nasa leeg mo. Wika ni Victor habang kinakausap yung baboy ramo na akala mo naman maiintindihan siya. Napapailing na lang ako at nakangiti sa kaibigan kong yon. Ganoong edad namin, para kaming mga isip bata. Hindi nagtagal, lumalalim na ang gabi. Unti-unti na din kaming nakakarinig ng nakakatakot na huni sa gabi. But-but kuwaw, but-but kuwaw. Ganyan ang naririnig namin sa gabi. Hindi naman kami nababahala dyan sa huni na yan. Malaking ibon lang daw yan sabi nila. Napatahimik na lang kami nang marinig namin ang huni ng tiktik. Alam na namin yun, pero parang dumaan lang kasi nawala bigla. Maya-maya pa, may narinig naman kaming huni ng tikling. Alam naming hindi nakakalipad ng mataas yung ibong yon. Pero bakit parang nasa itaas ng himpapawid? Biglang pumasok sa isip ko ang kwento ng tatay ko noon. Na kapag ang huni ng ibon ay nasa ibaba, ibig sabihin nasa itaas ang aswang. At kapag nasa itaas ang huni, ibig sabihin nasa baba ang aswang. Yawa, mukhang delikado tayo dito, buddy. Wika ko sa kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, buddy. Akong bahala dyan. Ihanda mo yung mga gamit mo. Akong bahala kung saan tayo tatakbo. Seryosong wika ng kaibigan kong si Victor. Linti ka? Akala ko naman haharapin mo ang nilalang na yan. Kung sakaling salakayin tayo, wika ako sa kanya. Tungaw ka ba? Hindi naman tayo manunugis ng aswang para labanan yan. Anong laban natin dyan? Eh wala nga tayo nang meron siya. Buti pa siya merong pangil at matatalas na kuko. At higit sa lahat, meron siyang pakpak. Eh tayo, anong pakpak natin? Yung mga damit natin? Mahabang pagrereklamo niya. Maya-maya pa, ay nagulat kami nang biglang may kung anong nilalang ang dumapo sa isang malaking puno. Nagliliwanag ang mga mata, tapos umaangil pa ito. Iilawan pa sana namin yon, pero masyadong mabilis ang galaw. Wala kaming nagawa kundi damputin ang itak. Iniisip namin, kung may mangyari sa amin dito, ay handa kaming lumaban para kahit papaano mahirapan silang lapain kami. Maya-maya pa ay biglang humiyaw ang baboy ramo na nahuli namin. Saglit lang humiyaw tapos natigil na. Nang ilawan namin yon ay wala na. Tali na lang ang nakita namin. Inilawan pa namin yun kung saan-saan, pero wala na talaga. Pasalamat na lang din kami dahil hindi kami inatake kung anong nilalang man yon.
Hindi kami natulog ng gabi ngayon. Nagbabaka sakali kasi kami na baka bigla kaming atakihin habang natutulog. Kinaumagahan ay inikot namin ang mga ginawa naming bitag. Maswerte naman kami dahil may nahuli kaming isang musang at 2 ligaw na manok. Hindi na din kami nagtagal sa gubat na yon dahil natatakot na kami. Mabilis namin kinuha ang mga nahuli at umalis na. Balak pa sana namin dumaan sa bahay kung saan nakatira yung matandang lalaki. Pero sabi ko na lang kay Victor na sa ibang daan na lang kami dumaan. Baka kasi hindi na kami makaligtas kung dun pa kami dumaan. Sayang naman, hindi ko makikita yung babaeng maganda. Uy ka ni Victor sa akin. Nako, makikita mo yung babae. Patay ka naman kung aswang ang mga nakatira doon. Uy ka ako naman sa kanya. Wala na din naman siyang nagawa kundi sumunod sa akin. Takot din naman kasi siya sa kung anong pwedeng mangyari sa amin. Mainit ang sikat ng araw noon. Tanghali na kasi. Ibang direksyon ang dinaanan namin kaya hindi na namin nakita ang bahay ng matanda. May nakita kaming ilog sa di kalayuan. Tuwang-tuwa kami noon kasi makakaligo kami. Pagkarating namin sa nasabing ilog, nagulat ako nang may babaeng nakaputi tapos may hawak na timba. Nilingon ko si Victor at tinawag. Abala siya noon sa paghihilamos at binabasa ang ulo. Buddy, may babae ron oh. Wika ako sa kaibigan ko habang nakaturo sa gawin ng babae. Saan? Wala naman ako nakikita. Sagot niya sa akin ang nagtataka. Ayo! Biglang tigil ko sa pagsalita nang lumingon ulit ako sa direksyon nun. Dahil wala na akong makitang tao. Ay nako buddy, tara na nga, umuwi na tayo. Baka kung ano-ano na yung nangyayari sa'yo. Sagot na lang ng kaibigan ko. Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad. Habang nakatingin ako sa direksyon kung saan ko nakita ang babae. Pero nagtataka talaga ako dahil kitang-kita kong may tao doon at babae. Sinawalang bahala ko na lang yon at naglakad. Palinga-linga kami noon sa gubat dahil nagbabaka sakali kami na makakita pa ng hayop na pwedeng ibenta. Nakatali sa magkabilang dulo ng kahoy ang nahuli namin sa bitag. Dala-dala ko yon habang si Victor ay pasipol-sipol. Maya-maya pa ay napahinto siya. Kinasan niya ang airgun at may inasinta. Paglingon ko sa direksyon ng inaasinta niya ay nakita ko ang isang napakalaking bayawak. Tiwala akong matatamaan niya yon dahil asintado siya sa airgun niyang yon. Nang maiputok niya yon ay bigla na lang nangisay ang bayawak. Nilapitan niya iyon para kunin. Tuwang-tuwa siya noon dahil nadagdagan pa yung nahuli namin. Nakita kong sa ulo ang tama ng bayawak. Napapailing na lang ako noon dahil sa bilib ko sa kaibigan kong yon. Nagpatuloy na kami sa paglalakad hanggang makarating na kami sa bukana ng baryo namin. Masaya kami noon dahil ligtas kaming nakauwi. Pero ang sayang nararamdaman namin ay napalitan ng panglulumo at paghihinagpis dahil inatake ng aswang ang baryo namin. Hindi lang daw isa kundi marami. Sa pag-atake daw ng aswang na iyon ay namatay si nanay nang lapain daw iyon ng mga aswang. Sinubukan daw nilang iligtas si nanay pero wala silang nagawa. Kahit ang tatay ko ay wala ding nagawa noon. Puro sugat pa sa iba't ibang parte ng katawan si tatay dahil sa natamo mula sa mga aswang. At dito na nagiba ang pag-uugali ko. Kahit si Victor noon ay ganun din dahil sa isang alaga nilang hayop ang nawala. Mahalaga ang hayop nilang yon dahil ginagamit nila yon sa pagsasaka nila. Kung ang hilig namin ay mangaso ng mga hayop,
Ngayon, iba na. Hindi na hayop ang pakay namin, kundi mga nilalang. Hanggang dito na lang muna ang aking kwento. Hindi pa ako handa para isalaysay sa inyo ang buong pangyayari. Huwag kayong mag-alala. Mag-comment lang po kayo sa kwentong ito at ibabahagi ko sa inyo ang magiging buhay namin ng kaibigan kong si Victor. Sana'y nagustuhan nyo ang ating kwento na pinamagatang Magkaibigang Mga Ngaso. Bago ko tapusin ang kwento, ay gusto ko munang magpasalamat sa kasama ko dito sa kwentong ito. Suportahan din po natin ang kanyang channel na Ang Pahina. Isa din po yan sa mahusay magbahagi ng mga kwento. Suportahan nyo din po siya. Salamat. Ilalagay ko po sa comment section ang link ng kanyang channel. Muli, lubos na nagpapasalamat. Sir Nard, Fire Eye Tagalog Horror Stories.